Okay, so in the front roof, truss shown below, determine the forces acting on the left half of the whole roof. Also indicate whether the member is in compression or tension. So ang tinatanong, ano mga forces dito sa left side, ano? So sa left members dito, AB, AC, BD, CD, and CE. Okay. So, first thing to do, ano nga gagawin? Since mag-start tayo dito sa side na to, better if we will get muna the reactions dito, no? So, since ito ay hinge, meron tayong reaction na isang paakyat, sabihin na natin na say AY, tapos, although hinge to, it's very clear naman, again, that all the forces acting on this truss is vertically downward. That's why, kahit maglagay tayo dito ng AX, for sure, it will be equal to 0. So, pwedeng i-omit nyo na yun, ano? So, then, also, dito sa H, this is a roller. Um, this will be, sabihin natin HY. Ano? So, anyways, kung gagamitin natin itong side na to, better solvein natin si AY. If that's so, kailangan natin mag-moment sa H, di ya? Doon tayo mag-moment. So, by summation moment at H is equal to 0. Again, isa-isa natin. Itong 18 kips will rotate counterclockwise with respect to H. That will be negative 18. Kung ako'y tama, kips. How about the distance? Ang vertical distance ito ay ito. Will be 9 feet, no? Tapos, ito din, the 30 kips will create a negative rotation. 30 kips multiplied by 9 plus 9. We have 18 feet here. Tapos the 20 kips with respect to H again will produce counterclockwise rotation. So that will be negative 20 kips multiplied by the distance 27 feet. And lastly, si AY no will create clockwise. So AY multiplied by si 36 feet equals to 0. Can we now solve for AY? Can we solve for AY? Sige nga, pindot sa calcu. AY is how much? So, lahat yan ay positive na, no? Sorry, where's my calculator? Di ba? It's 11.5, sabi ni Jacob. So, 18 times 9 plus 30 times 18 plus 20 times 27. Yan, divided by 36. So, bakit 34.5? Sir, minus po dapat yung 30 times 18. Tsaka Sorry. 20. Check ulit. Ay, kasi ginawa ko ng plus lahat. Okay po. Okay. Lipat natin sa kabila. Check natin na ulit. Si 18 times 9 plus 30 times 18 plus 20 times 27 divided by 36. Am I correct? 34.5. Kindly check, people. 34.5 kips. Thank you. So, since meron na tayo ngayon na value ng ating AY, it's up to you kung sasobin nyo pa yung YH, ano. Pero dito, so kung maglilet tayo ng mga forces, I think, papunta ulit dito, no? So, should be AB, tapos RI, AC. Again na, yung paglilet, it's up to you. Pwede nyo ilet siya
ng papunta dito. No, sige, maliin na natin. Kunyari ay I will let this naman papunta dito. Ano yan? Say this is AB. By the way, the angle, pwede nyong solvein. How to solve for the angle, sir? Paano ko, sir, malalaman yung angle? Di ba? Consider nyo itong triangle na to. This is yung malaking triangle. Pwede mo naman na consider yung maliit na triangle. Alam mo to na 9. Unfortunately, hindi mo to alam. Pwede mo naman kunin din. Makuha mo yun by similar triangle. Pero pwede din naman, considering this triangle, this is 18 and this is 15. Makukuha mo naman yun, di ba? So this is 18 feet and this is 15 feet. Pwedeng by ano na. If you want, gusto nyo by slope na. Pero kung ayaw nyo, that angle, paano natin kukunin yung angle na yun? Arctan, di ba? Arctangent ng 15 divide 18. This angle is 39.81. 0.81 degrees. Ano? So, this is 39.81 degrees. No? Tapos, gusto ko, kunin nyo na din tong angle na to. Para isa na. This angle naman is 9 tsaka 15. So, that will be arctangent of 15 divide 9. Tama? Imagine nyo, this triangle. So, is 59.04. Okay. So, ngayon, kunin natin to. Itong side na to. Ayan, no. See, at pin A, so by summation forces Y is equal to 0. Imagine ito yung AB. Ito yung kanyang component. Tama? Vertical. So, positive AB sine. Am I correct? Sine niya ang gagamitin ko. Kasi ba ito yung vertical ka-opposite ng 38, 39, 39.81. Tapos ito pataas din. Plus AY is equal to 0. So, obviously, solving for AB should be negative AY all over sine of 39.81 degrees. Ano? So, AB is equal to, ano ba yun? AY, 34.5. Negative 34.5 keeps divided by sine of 39.81 degrees. Sagot? So, 34.5 divide sine 39.81 is negative 53.8857 keeps. Ano? Now, so sige, kung i-omit nyo po, AB, kung i-omit nyo, pwede nyo i-omit 53.8857 keeps. Ano? So, yung AB, in-assume natin siya na tension. Tama? Kasi palabas natin siya in-assume. Nagkataon na nag-negative, ibig sabihin mali ang assumption. Ibig sabihin siya pala ay compression. Ano? Yan. So, pwede mong i-omit yung negative naman. Kasi again, yung negative naman na yon indicates lang kung tama ka o mali ng assumption. So for AC, ano? Wait lang. Get my charger.
One charger ko. Okay. So, to solve for AC, so summation forces X is equal to 0. Therefore, pakanan ng positive. Now, class, yun yung isang problema. Di ba? Sige, gawin natin ha. AB, it's AB cosine of 39.81 degrees. Tapos ito ay plus AC is equal to 0. No. Ngayon, ano pong isa-substitute ko na value ng AB? Should I use the negative or should I use the positive? Yun yung reason kung bakit hindi ako, kumbaga, kasi di ba, tandaan natin, naging negative ito, it's because I'm using this assumption. Di ba? And dito sa equation na to, I'm still using this assumption. Tama po ba? So, since you're using the same assumption, you must be using the negative. That's why, yun yung ina-explain ko nung isang araw, kahapon, na um, for para sa akin, better not to ano na lang. Kumbaga, para at least sanay na tayo dun sa circuit na hindi natin binabago. Ano, for me, you have to include kumbaga, again, it's up to you kung tatanggalin mo siya, but it may lead to confusion. Kasi ano, so, kung nakukuha niyo po yung logic ko, I want you to stick with your assumption, and if ever na kailangan mong gamitin yung value, then use the negative para hindi ka nagkakamali. Kasi yun yung nakita ko dun sa previous exam natin, nagkamali kayo ng sign, the equations are correct, mali lang ng sign, that's why you come up with the wrong answer. Instead na ma-add nyo, na-subtract nyo, or vice versa. You're getting my point, people, ha? So, that's why, kahit ma-identify na natin siya, compression or tension, it's better to use, kumbaga, kung ano yung assumption natin. Ano? So, therefore, I will be using negative 53.8857 kips. No. Cosine. Dito walang problema, ililipat ko lang siya sa kabila. But there are cases na nagkokos siya ng confusion, lalo na kung mas madaming kailangan nating i-add. Plus AC, ilipat mo sa kabila, is negative AC. That's why makakancel mo yon. So, again, what if may kasama pa yan? So, magmamatter na ngayon yung plus at minus natin. So, AC, therefore, is positive na, 53 times cosine of 39.81. So, I have 41.3935. Okay. So this is nag-positive. Ibig sabihin, tama yung assumption natin. First, we assume it as tension. Since positive yung lumabas, the AC is tension. Tension po siya. Liwanag. Yan. So again, tama yung assumption natin kanina, ha. Supposedly dapat papunta siya dito. Kumbaga, purposely ginawa ko siyang mali para lang ma-explain ko yung point na yon. Maliwanag? Sige. Now, so I have na, using ko lang, sorry. Ipat lang natin para mas maayos. Okay. So, saan tayo susunod na pupunta? Can I use this portion? Again, kung gagamitin ko yung portion na yan, alam ko naman to, kaso hindi ko pa to alam, hindi ko pa to alam, hindi ko pa to alam. So, there are 3 unknowns. Diba? Sabi sa rule, kung naalala nyo kahapon, piliin mo yung may dalawang unknown lang. Kasi, diga, dalawa lang kasi yung cases, dalawa lang yung way na makakuha tayo ng equation is either by summation forces x and summation forces y. No. So, if you will agree, ito yung mas preferred natin.
Kasi alam ko na 'to, hindi ko 'to alam, dalawa yung unknown, alam mo naman 'yan, 'di ba? Liwanag. Ngayon, paano ko lalagyan ng assumption? So, again, you assume it like this, adi opposite naman ngayon. 'Di ba? Ayan. Tapos, this is AB pa rin. The value na gagamitin natin is yung nakuha nating value kanina, na negative. Ano? Now, if you will be asking, Sir, paano kung tinama ko na siya kanina? No, tinama ko na siya kanina, edi itama mo na siya dito ngayon. But then again, pag ginawa mo yun at nag-substitute ka ng value, kailangan gamitin mo na yung positive. Ano, yun ang iniiwasan natin, yung ma-confuse kayo. Kailangan gagamitin yung negative at positive. So, if you're getting my point, you may stick with your assumption. Your assumption is tension. Mali ka dyan ng assumption, edi negative pa rin i-substitute mo mamaya. Ano? Okay. So, this one, i-assume ko siya na papunta dito, and this one, paakyat. Ano? I think it should be, okay, should be ganito, should be pataas. Ano? Okay, so label this as your BD, your AB, and your BC. Now, kung nako-confuse kayo, pwede naman kayo maglagay dito ng axis, and supposedly this your angle. Anong angle to? This is must be the same nitong angle na to, di ba? Agree kayo? This angle is 39.81. But how about this angle? So, pwedeng itong kunin mo. Pero kung ayaw mo nun, you can choose this angle dito. And this is also 39.81 para hindi ka na mag-solve ulit. Nakuha. Pwede na. Tama ba? Agree? This angle is equal to this angle. And this angle should be equal to this angle also. Ano? Yan, no? So, considering this, pwede mo nang i-crop yan. O, i-drawing mo ng, kung if you want, i-drawing mo ng bago. No? Crop lang natin para, yan. Huwag lang malilito, di ka? Okay. So, by summation forces, nasusundan kaya? Or do I need na i-drawing siya ng bago kung nahihirapan kayo? O, i-drawing natin ng bago kung kayo nalilito. Kasi sir, ang dami ng linya. Walang problema. So, this will be your BC. This will be your AB na may value ka na. This is 39.81. 39.81 also. This is BD. This is 20 kips. And this is BC. The value of AB ay negative 53, ha? Okay. So, saan tayo mag-start? I think better to start by summation forces horizontal. Kasi wala to sa horizontal. Ito lang ang mako-consider natin. Ano, though pwede naman kayo mag-start ng vertical. Makikita nyo naman yun na wala pa kayong may substitute doon. Ano? So, summation forces x is equal to 0. Ulit-ulit lang naman proseso, di ba? Siguro ang challenge lang is yun, ma-identify natin na naman yung mga angle na yan. So, start with, this is negative AB. Bakit to negative? Hindi dahil negative yung sagot natin kanina, kundi dahil by summation forces, by assumption, dito nakaturo yung kanyang x-component. Diga? And that is cosine of 39.81 degrees. Tapos ito din, negative BD cosine 39.81 degrees. No? So, is equal to 0. So, it should be negative AB cosine 39.81 degrees is equal to BD cosine of 39.81. If you will agree, you can cancel na. So, basically, equal yung force na nag-a-act
kay AB at saka BD. So kung hindi nyo yun manonotice, actually hindi ko rin naman notice agad, kung tayo mga civil, probably manonotice natin yun. Ano? Actually, doon sa mga civil, may mga tinatawag pa sila mga zero force member. Ibig sabihin, yung member na yun ay wala nag-a-act na force. So, paano ko malalaman yun, sir? Sila, nakikita nila yon by merely looking. Of course, they do have their hints. Ano? So, kung hindi natin makita yon, edi solve natin, lalabas naman by computation na zero yon. Ano? So this is negative AB again. So, negative of 53.8857. Sorry, should include the negative. 0.8857 kips is equal to BD. That's why BD, positive na. Tama yung assumption natin sa BD. 8857 kips. And we assume BD, compression, diga? Paano nga nalalaman, Nash? Compression kasi paturo siya doon sa point C. And since positive ang lumabas na sagot, tama tayo ng assumption, di ba? So, BD is compression. Okay? O, sino pang nawawala dito? So, I have the AB na. You have the BD. So, we can, we can do the summation forces Y is equal to 0. So, you have 20 kips, negative 20 kips. Meron tayong positive BC minus yung component na re, it's AB sine rather, sine 39.81. Agree ba? Yung component ni AB ay pababa dito. That's why it's negative. At yung component din dito ni BD. Minus BD sine pa rin. 39. Yeah. Sir Gonzales, no? Okay. So, solving for BC, lilipat mo lang sa kabila. 20 kips plus yung value ng AB, magiging AB sine 39.81 degrees plus BD 39.8 sine. But be careful, baka i-times 2 mo na agad to. Ay, parehas lang. But remember ha, ang value ng AB na ginagamit natin ay negative ha. Negative pa rin yung AB kasi same assumption tayo nung kanina. It's negative 53.88 8857 kips sine 39.81 plus BD na positive. So, I think makakancel. So, balance yung force doon, no? Siyempre, hindi naman natin makikita yan agad. So, cancelin nyo na yan. And yung BC natin ay 20 kips. Tama, kasi tingnan nyo class, kung balance itong dalawa at nagkokontrahan sila, sabi natin sa EE, by inspection, ito lang dalawa ang magkokontrahan. Tama? So, 20 kips and positive siya, therefore tama tayo na ang BC natin ay compression, di ba? We assume it compression, nag-positive, therefore ang BC natin ay compression. Di ba? Yun na lang, class. I mean, paulit-ulit. Kaya nga sabi ko, kung nakaisa ka niyan, more likely marunong ka na eh. Di ba? Tapos, alam ko na to. So, kung alam ko na to, hindi ko to alam, alam ko to, pwede na akong kumuha dito. Tama? O, sige, mag-assume muna tayo. By assumption, yung force natin dito ay DBC.
Tapos yung force natin dito, tama yung assumption natin ng EC, diga? Pag ganito. Then ito, assume natin na papunta dito yung, ano to, it's CE. Tapos ari ay, pakit na lang, ano? Ito ay, ano bang point yun? It's CD. Okay? Ayan. Nasusundan ka? Okay, no? So, sige. Trap natin. Ayos ba, Brent? Ayos, Vincent? Baka yun ay husto lamang sa ano ha? Taas. Okay, okay na naman. I mean, you need to keep practicing. Wait lang, class. Paliitin ko lang ito. Masyadong OA. Ano nga yun? Yun. 59.04. Solve natin to. Okay. So, we have, ang hinahanap na lang natin ay CD at saka CE. No? So, ano maganda? Sa mission forces, ano muna tayo? Vertical. Tama, no? Sa mission forces vertical is equal to 0. So, BC is pababa. Again, bakit pababa ang assumption ko doon? Kasi, I assume it kanina na pataas, so pababa naman siya dito. Kung baliktaran lang, no? So, BC, pababa, it should be negative BC. Wait lang, nalalaglag ang panulot ng aking ballpen. Maluang. Tapos, ito, CD, pataas naman yung kanyang component. So, plus CD sine 59.04. No? So, I think BC. CD pa lang hinahanap natin. CD, kung nasusundan nyo po, it should be BC, lipat sa kabila, divided by sine of 59.04. No? Kaso may BC na tayo. Anong BC natin kanina? 20 kips. So, 20 kips. Over sine. Nakita niyo yung video na in-upload ko? Okay naman, di ba? Quality. 20 divides sine of 59.04. Tama. 23.3229 kips. Yeah. I mean, nasolve nyo naman to sa bahay. Tama ba kayo ng nasolve? O hindi nyo sinolve? Tapos, by summation forces, x is equal to 0. You have CE. Tapos, ang component ni CD dito, nakikita nyo po, plus CD cosine of 59.04 minus AC is equal to 0. We're solving for CE. So, CE therefore is AC minus CD cosine 59.04. Again, AC. Anong AC natin? Kanina. Nasaan na yun? Our AC is 49.3935.
keeps 41 pala. Minus, by the way, positive yung lumabas na CD and we assume it at tension. So, should be tension. Tama ang assumption natin. Minus CD na 23.3229 keeps no cosine of 59.04 degrees. Nanginay pa ako. Bakit kaya? Pindot. So, 41.3935 minus 23.3229 cosine. Check natin yan, Vincent. Yeah. It's 29.3953. Keeps. By the way, perfect ni Mr. Magsisi yung midterm nyo. Very good solution. Very clear. Very organized. Marcia ay 45 out of 50. May konting mali. Alam mo naman yon ano. And si, tanga nito, Mr. Maneha, may konting sablay. No. Yan, parang below 40 ata ang score ni Mr. Maneha. Okay. Yan. And since positive na naman siya, and we assume na ito ay tension, nag-positive, tamang assumption, edi tension po ang ating CE. Ano? Okay. Now, if you're going to solve dito sa kabilang side, expect na iba yung sagot natin kasi iba yung loads. Ano? As I was saying kahapon, if ever na as I was saying kahapon, kung parehas na parehas yung load, even the distances, ano, kahit hindi nyo na-solve you must come up with the same answer. Ano? Yan. Questions? Who got the same answers as mine? Sa mga nag-solve. Who's raising, ano? Isa pa nga ulit, hindi ko nakita. Sino taas ng kamay? Tama ang sagot nyo? Same answers tayo? Yan, no? Siguro mga ilang points kaya to? 15? 5 points kada isang pin? Hindi ka? Pwede na. Ganun yung pointing system na ginawa ko doon sa exam niya. Kada FBD, 5 points pagka tama yung sagot. Okay? Questions muna. Frederick, nakuha mo ba yung sagot na yan? Ang akin po sir ay mali na po dun sa second joint dahil yung hindi po yung negative value yung sinubstitute ko. So mali ka na sa AC. That's why Opo. okay, ano? So that's what I'm trying to say. Pero hindi mo tinama. Tama? Hindi po. Diga, you're using the same direction, the same assumption, tapos ang sinubstitute mo na yung positive na. That's why nakakalito, diga. So we need to establish that, ha? Makuha nyo yun, yung discarte mo yun ay ma-establish mo on your own. Pero what I'm sharing is, kung ako yun, ano, para kung anong practice natin sa circuits, di ba, yun na yun, use the same assumption, kung kailangan i-substitute na negative, edi negative natin siya i-substitute. Diba, para hindi tayo nagkakalituhan. See, no, I'm telling you that kasi that is a common mistake. I noticed that
dun sa ating mga previous years o semester na nagtuturo. Ano? So, yun. So, sayang, di mali ka na agad dun sa mga, no? Di, tama mo na lang ay FBD siguro, no? Okay? So, I think it's a little bit clear na. Again, hindi nyo to magigets unless otherwise you yourself solve it. Ano? Hindi nyo to matututunan ng nakikinig lang. What I'm doing is I'm giving you the idea kung paano siya ginagawa. And you should note some basic, yung mga, ninonote ko ng mga principles. No? Okay? So, if that's so, we can now proceed dun sa sunod na method. Yung method of section. So, I mean, both methods are possible. Ano, ibig sabihin, itong sinulve ko kanina, ito, and even ito, ay solvable by both method of joins and method of section. So, niya lang, may konting advantage yung method of sections. Ano? Kasi, di ba, what if ang ibinigay ko sa inyong trusses ay sobrang haba? Halimbawa, itong, halimbawa yan, may kadugsong pa. No? Halimbawa, ang trusses na binigay ko sa inyo ay paganto. Yan. No, tapos ang pinapahanap ko, yung nasa gitna. Ano? So, halimbawa, meron pang isa dito. So, masyadong malayo, di ba? Eh, hindi mo naman ito masasolve, not solving this, the forces in these members. Ano? So, medyo matagal kung sosolve natin siya by section, by tawag ito, by pin or by joins, ano? So, yun naman yung advantage ng using method of section, ano? So, pwede mo na siyang puntahan, ano, o kara-karaka. So, ano ba yung meron doon sa method of section? In this method, we will cut the truss into two sections by passing a cutting plane through the members whose internal forces we wish to determine. Ano? So, katulad dito, ano class, if we wish to determine yung forces dito, ikakat down natin siya. Ano? By passing or cutting those trusses. Ano? Those members. Sabi dito, this method permits us to solve directly any member by analyzing the left or the right section. Ibig sabihin, kung ikakat ko siya, sir, anong i-consider ko? It's up to you. You may consider the left portion or you may consider the right portion. Ano? So siguro, kayo na lang ang mag-decide kasi may mga trusses na katulad ni unlike dito na a little bit symmetrical, there are trusses na hindi ganun ka-symmetrical. So siguro better choose the less complicated one. Yeah? Kailangan mapiliin mo yung mas komplikado. To remain its section equilibrium, the cut members will be replaced by forces equivalent to internal loads transmitted to the members. Each section may constitute a non-concurrent force system from which the three equilibrium equations can be written. Ano? Ibig sabihin, katulad nito, so pag kinat daw natin to maintain equilibrium, no, halimbawa ito yung portion na kinuha natin, yung mga forces dito sa, kasi ang tawag dun ay mga internal forces, it will be represented as external forces dito. Now, how? Palabas ba lagi, sir? Hindi pa rin. You may assume it as compression pa rin. Diga? You may assume it that way. No. So, it's up to you kung paano mo siya i-assume. Basta mag-assume ka dito sa member na to, dito sa member na to, at saka dito sa member na to. No? Now, as you will notice dito, ang ginawa, although kinat ko siya dito, no, I'm still considering these points kasi paghuhugutan ko yan ng mga dimensions. Ano? And actually, dahil, di ba, known naman yung mga distances dito, you can actually take moments dito. Bakit moments yung possible? Kasi as you will notice, hindi na sila concurrent. Ano? Though these three forces are concurrent, hindi na sila concurrent dito. Ano? That's why possible solution dito, you're taking moment, ano, but still, you're taking summation forces. I mean, bakit may summation forces pa rin? Yeah, gagamitin pa rin natin to, but you cannot solve it alone
you cannot solve it using by simply summation forces, um, H and horizontal and vertical. Ano? Dahil sabi dito, normally, tatlong equations ang makukuha natin. Ano? Or tatlong unknowns. No? So, kailangan mo ng tatlong equations dyan. So, hindi sasapat itong dalawa na to. That's why you need to take moment. And after mo makapag-take ng moment, meron ka ng isang known. No? So, magagamit mo na itong dalawa ngayon. No? Sabi dito, because we can only solve up to 3 unknowns, it is important not to cut more than 3 members of the trust. Depending on the type of the trust and which member to solve, one may have to repeat method of section more than once to determine all the desired forces. Ibig sabihin, sinasabi niya dito, hindi ideal na ikat mo siya dito kasi isa, dalawa, tatlo, apat. Ano? So, kung kailangan mong hanapin 'to, so i-cut mo muna dito para malaman mo 'to, tapos saka mo i-cut diyan, no, para malaman mo naman 'tong dalawa na 'to. Basta 'pag nagka-cut ka, make sure tatlo lang at most yung magiging ano natin kasi sabi do'n, at most tatlong possible equations lang naman ang makuha natin. Ano? Maliwanag? So, let's have the example na. Solvein natin yung isa kanina. Sabi same. So kumbaga you have to come up with the same answer even you're using a different method. Ano? So if I were you, pag nag-aral ako, I will be solving this both method, try to compare the answers. Ano, at least meron kang reference kung tumatama ka na o hindi. And probably sa exam ay pwedeng ganun. I will give you a certain task, no, tapos I will let you solve it using 2 methods. Ano? So, maliwanag. Parang sa circuits din. May circuit, tapos required anong method. And class, isa pa, it may happen na, halimbawa, I give a trust, then specific ko anong method ang gagamitin natin. Ako ang magbibigay. O kaya naman, pwedeng magbibigay ako, then it's up to you kung anong method ang gagamitin natin. Maliwanag. So, ganun yung mga possible sa exam. So, that's why kailangan aral natin parehas. Ano? So, now, oh my God. Wait lang, people. Nawawala ang try time muna. Ayun. Yung dulo ng panulat ko ay nawala. Okay? Now, ngayon class, di ba, if dito sa sample na to, sa illustration, I did consider this side. Ibig sabihin, kinonsider ko yung mga forces na yun kasi kasama siya dun sa side na yun. If ever I choose this side, wala akong ibang i-consider na force. Ito lang, yung reaction lang dun. Di ka? I mean, kung yung force ay hindi sakop ng pinili mo, it should be excluded. Ano? Now, so solvein natin to. Diba? Ito, at saka ito. So, hatiin natin dito. Payag. Ikat natin dyan. By the way, ganun pa rin, the first thing to do, kukuha tayo ng reactions. This is AY and this is HY. So, kung ang choice mo, sir, kahit po, halimbawa, di ba po ang hinahanap dito, ayan, if I will choose this side, possible din po ba, kaya kumbaga mas malaki to, okay lang po ba na kunin ko to kahit ito yung mas malaki? Tapos I'm still solving for this. Walang problema. Moment naman yan eh. Diga? So, tapos, ibig sabihin, if you're considering this side, kailangan alam mo tong reaction dito sa HY. But if you're considering this side, edi alam kailangan mo. Tama. Na-solve na naman natin yung kanina, diga? No need to solve now. Yeah, kunin natin tong side na to. Yun, no? So, dito natin hinati ha. Okay. So, paano yan, sir? Wait lang. Stila,
Kahit hinati mo na siya, I will project it pa rin ha. Wait lang. Ibang kulay gamitin natin. Let me use yellow na lang. Kita nyo ba yung yellow? Gawin na lang nating hidden lines mamaya. Kasi I need the dimensions for wait lang, sorry. So these are extended lines, just imaginary lines. Gagamitin natin kasi yung dimension mamaya, no? So this is point D and this is point E. Katulad dito, pwede natin magamit kasi itong points na to as reference for our moment. Kaya sinali natin siya. Okay. Okay, now. Ngayon, what's next, sir? So, sabi natin, pag nakat natin, we will assume or we will put yung mga equivalent external forces natin dito. O, pwedeng pa ganyan or pwedeng pa ganito. But I usually use papunta dyan, mas hindi nakakalito, palabas. Okay, ano? And this one. Yan, no? Pangalanan natin, this is BD, this is DC or CD, parehas lang yon, and this is CE. Okay. By the way, yung angle na solve na din natin kanina, this angle nga is, ano nga to, 39.81, and this is angle 50, sorry, I forgot. This angle is 59. Tanda lang, ang ating AY 34.5 ha. And that is 59.04. Yan. Ano? Degrees. Now, alam ko na tong AY. This is 34.5 kips. Okay. So, ang target nating makuha is BD, CD, at saka CE by summation moment. Ang tanong ko ngayon, saan po ako magmo-moment, sir? Again, the decision making is so crucial here. Ayun. Now, if I will take summation moment at D is equal to 0 clockwise positive. Bakit kaya sa D? Look, kasi class, kung magmo-moment ako sa D, ano, di ba, ang D ay dadaanan ng BD. Ano nga mangyayari? If the force pass through the point of rotation, it will not create any moment. So, wala tayong unknown na to. Kumagay mamamatay yun. Mamamatay din ang CD. Tama. Although, di ba, tatama yung CD sa D. Okay. Now, ang CE, iikot siya sa D. Meron tayong isang unknown. Yung 20 kips, iikot din siya. Tama. So, walang problema. Kasi known naman siya. Tapos yung AY, iikot din siya. Walang problema. By the way, this is 15 feet and this is 9 feet. Tama. Naalala nyo. Yun yung reason kung bakit ka sa CD. Tingnan nyo, class. What if, sir, halimbawa, magmo-moment, pwede po akong, kung magmo-moment ako halimbawa, sa C, dito sa E, buhay ang CD, buhay ang BD, tama, di dalawang unknowns ko. Mas mahihirapan ako mag-solve. Diga? So ako, so yung you're free to choose kung saan kayo magmo-moment as long as alam niyo yung distance. But the technique here is dun ka mag-moment sa madaming mamamatay ng forces. Diga? Nakuha yung logic, Kyle? Nakuha ba yung logic, Kyle? Yes. Tayo mo na. Hindi na ako nagpalit ng... hindi na ako nag-open ng camera ha. Okay lang. Nakasando lang kasi ako, guys. Ay ko namang makita yung macho ako.
Papalit lang ako ng dulo nitong pansulat at natalsik yung isa. Okay. So, nakuha. Ha? John Vincent, nakuha mo yung idea? Doon magmo-moment. Pumili ka doon sa mga point. Pwede ka naman mag-moment sa B. Pag nag-moment ka sa B, patay ang BD, buhay ang CD, buhay are. Diga? Tama. So, diga. Moment ako sa D. So, sundi ha. Moment ako sa D, patay na agad tong dalawa. Sinong iikot sa D? Iikot po yung CE. Counterclockwise. So, negative CE. Okay lang? Negative nga. Tapos, anong distance ng CE? Angelo, Luna, anong distance ng CE? Kung ang CE iikot sa D, anong distance ang gagamitin ko? Very good, Angelo, no? 15. So, huwag kakalimutan. Yung iba nakalimutan ang distance. Moment po yan. Tapos, di ba, hindi iikot itong dalawa. Iikot ang CE. Sino pang iikot? Yung 20 kips. Iikot ang 20 kips, pa-counterclockwise din. So, negative 20 kips times anong distance? Hindi ba 9? Tama. Yung distance class, di ba, are line of action ng 20 kips, are yung distance sa kailangan natin, the perpendicular distance. So, that's 9 feet. Nasundan. Then, si AY, clockwise. So, plus 34.5 kips. Anong distance? 18 feet. Nasundan. Bakit? Ari yung line of action ng AY. Ito yung distance na kailangan ko hanggang D. That's 18 feet. Equals to 0. Can we now solve for CE? CE is equal to, huwag malilito sa sign, nilipat ko na sa kabila. Be negative 20 times 9 plus 34.5 times 18. Is it over 15? Diga, tama naman. Negative 20 times 9 plus 34.5 times 18 divide 15. 29.4. Bakit tama ba tayo kanina? Check ko nga. Ang CE natin ay CE. First hour CE. Tama, no? I think may puto lang tayo dito. Tama. Yan. May puto lang tayo siguro dito. So, this is 29.4. Masakto kasi ito, diga? So, 29.4. This is skips. And, anong lumabas? Positive. So, sir, anong assumption natin dito? Ang assumption natin ay tension kasi palabas, diga? So, assumption natin dyan ay tension. So, tamang assumption natin kasi positive ang lumabas. So, this is still tension. Diba? Tama naman tayo kanina. Tension din yan. Yan. Ano? Tapos, what's next, sir? Nakuha. So, ang mga solution dito ay summation moment. Now, pwede kang mag-summation vertical and horizontal na. Pero I think better pa rin to take moment pa rin para mas madali. Kasi pag nag-summation forces vertical ka dyan, may unknown dito at may unknown dyan. For sure. Ano? So, saan ako sunod na magmo-moment? Sa tingin nyo, saan pinaka-ideal mag-moment? Nasolve ko na to. If I want to solve BD, saan ako maganda mag-moment, class? Pwede ako mag-moment. I mean, kung sosolving ko si BD, dito na ako mag-moment. Diga? Sa C. Okay lang. Kasi pag nag-moment ako sa C, patay ng CD, patay ng CE. Bakit, sir?
Kasi dadaan siya dun, di ka? Dadaan din siya dun. Okay? At ang maganda, patay na rin yung 20 kips. So, ilan na lang ang iikot? Iikot na lang si AY at saka si BD. Ang problema ko, sir, ano pong iikot? Di ba ang BD may component? Tama. BDX at saka BDY. Ang problema ko, sir, alangan. Ano pong distance niya? Diga? Anong turo ko sa inyo dati? Pwede mong ilipat-lipat yan. Si BD, pwede dito. Pwede mo nga ilagay dito sa BD. Kung ilalagay mo dito si BD, ito yung kanyang component at saka ito yung isang component. Actually, patay na din. Diga? Alin ang patay? Patay alin component ng BD na to. Ito lang ang iikot. Tama. O kaya naman, if you want, dito mo ilagay si BD. Di ba? Pwede din naman. So, pag dito mo nilagay, patay naman ng kanyang X component, ito lang ang iikot. Nasusundan? And that will be the challenge again for you. Dun malilito kayo. Yun ang diskarte doon, class. Ano? Nakuha. O anong gusto nyo? Saan ko ilalagay si BD? Pwedeng dito. Diga? Okay lang? O, dito ko nilagay. BDX BDY para clear. Diga, class? O, patay na yung BDY doon. Diga? O kaya naman, kung ayaw mo nun, gamitin mo nila yung alam natin. Remember, kung iikot ako sa C, tapos ito yung beam, di ba this is the angle between BD at saka itong beam, design ka lang dyan. Nakukuha niyo ako mga kasama. So, lahat ng technique na natutunan niyo, pwede niyo i-apply. Pero siguro mas madali na lang ito. Kasi nakakalito na dyan yung mga angle. Ito na lang sundin nyo, yung ginawa ko kanina. Si BD, pwede mo dito ilagay yung kanyang component. O kaya naman, pwedeng dito. BDY, tsaka BDX. Kung ito yung kukunin mo, ito yung patay, ito yung gagana. With respect sa C. Kung ito naman ang susundin mo, patay ito, ito ang gagana with respect sa C. It's your choice now. Okay ha? So, pipiliin ko na lang are. So, by summation moment at C, patay na to, patay to. Gagana na lang ay, sino ang gagana? BDX. Binating BDX. Or should I consider, anong angle yun, sir? Diba ito yung 39.81 pa rin. Would you agree na BD cosine of 39.81 yan? Degrees. Anong distance na gagamitin ko? Are. Sir, yun palang problema ko. Hindi ko naman po alam aring distance na are. Pwede mo naman kunin. O para hindi mo na kunin, wag na yun ang gamitin mo. Nakuha ako. Ito na lang. Sorry. Nag-guess yung ako, class? Para hindi ka na mahirapan kumuha ng distance, actually, kalahati lang yun ng 15. 7 point. Bakit, sir? Ay, ari 15, ari 18. Kung ari 9, ari ay 7.5. Kung hindi mo yun maiisip, dito ka na lang kumuha. Ito na yung BDX mo, ito na lang yung BDY mo. Kaso, hindi na to cosine. Kasi yung BDX mo, tatama na sa C. Ang kailangan mo nang gamitin ay di sine na. Sine ng 39.81 degrees. Ang anong distance? O ano bang distance dito? Di ba 9? Yun. Tama. So again, sa C tayo, patay ito, patay ito, patay, patay. Wala to. Ito na lang. Tapos, mas madali. Bakit? Kasi si AY, iikutin pa kanan. So plus, clockwise times, AY is 34
0.5 feet, kips. Anong distance niya? Eh di sir, ano din, 9 feet din po. So, agree kayo, cancel na yung 9 feet dyan. So, BD is equal to negative 34.5 kips all over sine of 39.81. So, ang BD natin ay equal to negative 34.5 divided sine 39.81. So, 53, actually negative 53.8857. Parang yun din yung sagot natin kanina. Tama. And ang assumption natin, tignan nyo class, palabas siya. Ano? So, palabas. So, ang assumption natin dyan ay tension. Kaso, nag-negative. So, mali ang assumption. So, kung tension, mali, edi siya pala ay compression. Tama. I think tama tayo ng sagot kanina. Let me check. Ito pala. Tama. Di ba yung BD? Compression nga siya. 53.8857. Mas maiksi. Bakit sir mas maiksi? Kasi hindi mo na kailangan kung saan pa dumaan na joint. Ano, yun nga lang, ang challenge ay the distances, angle, at saka yung saan ka ba magmo-moment. Eh, sinabi ko na naman sa inyo lahat ng techniques. Diga? Now, with that, pwede kang mag-moment pa rin or by summation forces. Kasi isa na lang nawawala mo, class. CD na lang. So, pwede kang mag-summation forces if you want. No. Vertical. Pwedeng vertical na. Kung ayaw mo ng summation forces, mag-moment ka ulit. Kung seed ang hinahanap mo, saan pinaka-ideal? Dini ka mag-moment. Kasi kung dito ka mag-moment, deads na to. I mean, deads ere, deads to, deads ang ito. Yung CE mo, dalawang component. Di ba? Yung CDX at saka yung CDY. Patay na yung CDX. Sino lang ang iikot dyan? Si CDY at saka si 20 kips na lang. Di ka? Or, by summation forces vertical, medyo mas madami ka pang i-consider kung vertical. Kasi kung consider mo yung component ni VD, can I remove this? Para hindi na kayo malito. Yan, no? Nga lang, remember ha, kung bakit nagkaganon yung distance nito. Ari pala. Nakuha nyo ako, class? You have two options now. By summation forces. Sige, summation forces na lang, sir. Madali-dali. By summation forces, wag ng x. Kasi pag x, di sasama pa, I mean, dalawa. Sasama pa y na lang. By summation forces y, so AY, pataas, so 34.5 kips. Tapos pababa, 20 kips. Tapos yung component na kasama. So that's CD, pataas yon, sine of 59.04. Tapos yung component ni BD, pataas. Plus BD, anong sagot natin sa BD? 53. So you must use the Sige, BD muna. BD sine of 39.81 equals to 0. So, yan. So, solving for CD sine of 59.04 is equal to negative BD sine 39.81. What is 34 minus 20? 14. Lipat sa kabila.
14.5 kips. But your BD is negative. So you have to substitute the negative. So negative of negative, 53.8857 sine of 39.81 minus 14.5. So, i-divide nyo pang sagot ha. Mali pala. Wait lang. The parenthesis must be here. Negative 57. Dinivide mo na yan ng 59. Bossing. Positive na yon times sine of 39.81 minus 14.5. 20 ang sagot, divide, sorry, sine 59.04. 23. Baka mali ka dito. 0.3229 kips. And positive ang nakuha kong sagot. So, since ang assumption natin ay palayo, tension, at positive ang nakuha kong sagot, edi tension po siya. Check natin, CD. Sige, tama. 3229 tension. Now, kung gusto nyo, makukuha nyo yan by moment. Ayan, pakita ko lang. Sir, paano kung moment tayo? Actually, parang mas madali yung moment. Yun lang. Dito lang sa baba. Yun, mausod na. Kung magmo-moment tayo, yun lang, usod natin to. Again, alternative solution. Kung magmo-moment ka dyan, saan ka nga magmo-moment, sir? Sa A. So, summation moment at A is equal to 0. Patay ng AY, patay ng CE, patay ng BD. No, ang iikot na lang ay si 20 kips. So, positive 20 kips times ang distance ay 9 feet. Tapos, yung CD mo ay may component. Isang horizontal, patay na yung component ng horizontal, vertical na lang ang iikot. So, that will be CD minus kasi yung component niya pa counterclockwise. CD sine of 59.04 degrees. Ang distance niya, mga kasama, ay 9 feet din. Tama? Yun lang. Wait lang. Nagulo. Wait lang. Kailangan ko matanggal muna yung magulong linya. Yan, no? So, should be negative CD sine of 59.04. Ang distance ay 9 feet din. Di ba? So, cancel na naman dyan yung 9 feet. So, lalabas ng CD pag nilipat ko sa kabila ay 20 kips divided by sine of 59.04. O, ang CD natin, parang tatama tayo, no? 20 divided by sine of 59.04. 23 point. Yan, tama. 3229 kips. Di ka, mga kasama. And that is tension pa rin. No? Nasundan ako? So, ganyan lang. Class practice Ako ay nagtitiwala sa inyo na kayo ay nag-aaral despite na hindi tayo nakikita. No. Doing your responsibility. Ganun talaga si college, ano? Okay? Now, so mamaya, kung may time ka pa, I suggest, solvein mo siya. Ganun din. Kaso, ang i-consider mo naman, aling kabilang side naman. Tingnan mo kung makukuha mo.
So, pag aring kabilang side ang kinuha mo, ay di ganitong assumption mo. Diga. Tingnan mo kung lalabas yung sagot na yan. Maliwanag! Questions? Nasa natin mga quizzers? Hindi naman magtatanong ng ganas sa quiz B. Napakahaba naman na rin. Ano? Yan. Natutuwa lang ako dun sa solution nung may mga maaayos na solution. Nasa section 1 pala yung isang mataas, 175. Section 1 lang nga. Mataas din yung nakuha niya sa midterm eh. Check nyo yung solution ng mga quizzers, especially yung papel ni Mr. Magsisi. Tama lahat yon. Again, hindi, I'm very dun sa solution niya, napakaayos. Ganun yung in-expect ko. Hindi man ganun kaganda yung sulat, but the flow of the solution is very clear. Tsaka class, alam mo ba, as prof, you as a student, kumbaga, establish a credibility sa prof na pag tinignan mo yung papel, tiwala ka na sagot niya yon, tiwala ka na alam niya yung ginagawa niya. Compared to other na pag tinignan mo, you're always, ako as prof, doubt ako ay kinopya or hindi niya alam ang kanyang ginagawa more than sa kinopya. Maliwanag. So, kailangan kasama yun sa pinapractice natin class. Not just giving me the correct answer, but you have to develop also yung maayos na pagpipresenta ng inyong ginagawa, hindi lang sa solution. Diga? Okay. Ang next ko na lang na kailangang i-address ay yung tawag dito. Gusto ko kasing i-address muna yung issue ng paggagawa ng FBD at saka pag-identify ng forces. So, pwedeng, kumbaga, muna tayo, laylo muna tayo dito sa pwedeng sa problem set sa book. Pwedeng magsagot na kayo doon, but before that, may papagawa muna akong isa. Ang goal ko ay hindi nyo kailangang solvein, kailangan nyo lang ipakita kung yung mga forces. Didiscussing ko sa isang araw kung paano nyo gagawin. Yun muna ang goal ko. Kasi napaka-crucial na marunong tayo mag-identify ng mga forces. Kasi ito class, have to be honest, napaka-late ng chance na mapabigay ito sa board exam. Though we're not just preparing for the board exam, no. Kaya yung pinaka-crucial na part ng chapter ng SRB is actually the chapter 2 at saka chapter 3. Kasi yun yung mga common questions na pwedeng matanong sa atin sa board exam. Kasi this is a little bit pang civil na eh. Yun yung chapter 3 and 4. So yun ang gusto kong kailangan establish. Kahit sabihin na natin kahit hindi ka na maalam na rin. Basta maalam ka ng chapter 3 and 4. And mag-start yun kung marunong tayo mag-identify ng forces. So, diniscuss ko lang to for the sake na may maaral kayo. But gusto kong i-establish mo na yung 2 and 3 rather na kailangan marunong tayo sa mga forces. So, bibigyan ko kayo ng task doon. Isipin ko lang kung paano ginagawa. So, okay. So, ito, iiwan ko ulit sa inyo. Ang hinahanap dito ay HG, HC, tsaka BC. Now, hindi nyo kailangan humanap ng what you call this? Hindi nyo kailangan humanap ng tanong. O kung ang pinapasok ko ito, o kung tapos ka din, try mo kayong solving to. And para malaman mo yung sagot, try to compare it to your classmate. You have your quizzers. Aside from quizzers, may mga excellence pa dyan na nakikita ko. Na marunong talaga. So you can ask them. And as classmates, alam nyo kung sino sila.
Diga? Now, so same ang gagawin, ano. Ito lang isa, iiwan ko din to sa inyo. Paano yan, sir? Ang hinahanap dito ay CB, BE, at saka EF. Ibig sabihin, sir, ayun na, kung gagamitan nyo siya ng by joints or, yeah, joints or section. Pero kung section, ikakat mo siya dito, aling portion ang kailangan mo? Nagkataon dito, class, na both reactions ay nasa baba. Diga? So, if you may consider this, baba, yun nga lang, pag kinonsider mo itong baba, kailangan mo pang kunin yung mga reactions. Ano? Now, kung ayaw mong kunin yung reactions, you may consider the upper portion na. And no need for you to solve for the reaction. Kasi sabi ko nga, kung i-consider mo to, taas, wala lang, hindi mo na kailangan pang isali yung mga forces dito sa kabila. Diga? So, kumbaga, nabawasan ka na ng trabaho. Again, yun yung target ko. That's why I included this example para magbigyan pa kayo ng hints kung ano yung mga possible techniques. Diga? Ba't dito, sir, kailangan kong kumuha ng reactions? Kasi, kung ikakat mo to dito, madadamay to. Diga? Kaya kailangan mo ng reactions. Tama? Maliwanag. Sir, possible ba na itong kunin ko? Halimbawa, hinahanap ito. Possible naman, class. Kaso ang problema, kung kukunin mo to and considering itong top portion, wala kang masosolve dyan kasi walang given na kahit ano. Nagigets ako? So yung diskarte sa pag-solve, that's what I'm trying to establish. And para kumbaga mapagtibay nyo, kailangan nyo siyang gawin. Kailangan mag-aral. Okay? So iiwan ko na to sa inyo. Okay lang ba? Isang example lang. Again, sabi ko nga, kahit madaming example yan, kung hindi nyo aaralin. Diga? Diga. Hoy, mga sama, sagot kayo. Is that enough? Sure? Sige. Ano? So, I will send the video ulit. Then, update ko yung copy ng lecture sa LMS so that you have the time pa. Anong gagawin nyo after this? Sige, mag-check muna tayo ng attendance. Isang saglit lang.